Yes sir, good day RK Ventures and welcome to my channel. So today's vlog ay magre-review na naman tayo ng isa na namang bagong motor ng Yamaha. It's a small displacement motorcycle kaya sigurado namang tatangkilikin ito ng middle class and masang Pilipino. A premium type of motorcycle which is very good pang trail. A semi-automatic Muppet Scrambler motorcycle, the 2024 Yamaha PG1. Alright, so the engine displacement of this motorcycle is almost the same with Yamaha Sight 115. So alam nyo naman pag sinabing Yamaha Sight at kilala dito sa Pilipinas na pinakamatipid sa gas na motor. Unfortunately, discontinued na siya kaya ito nang pumalit. Mas maganda at mas premium. So speaking of tipid, ito po ay merong average fuel consumption na i-round off na po natin to 60 kilometers per liter. Kaya pagdating sa long ride ay hindi ka mabibitin sa motor nito kahit ito ay meron lamang 5.1 liters fuel tank capacity. Bawi naman dahil very fuel efficient lalo pat ito ay fuel injected. To tell you honestly mga ka-riders, napakaganda po ng pagkakagawa ng motor nito. Napaka-premium, ito yung parang Yamaha XSR 155 na ginawang underbone. In fact, meron itong safety feature na wala sa XSR 155 dahil ito ay merong hazard light at meron din siyang side stand indicator. So meaning, pag nakababa yung side stand yan, hindi yan na-under. So ganun kalupit ang motor nito. And also the color, I like the color mga ka-riders. Mukha chino yung dating nito. Alam mo yun, yung pakiramdam na ang sarap palaging magkape pag ganito yung klase ng motor mo. It's very good for daily commute mga ka-riders. But don't expect sa speed pagdating sa ganitong klase ng motor. Para sa opinion ko, magiging top speed lang nito is approximately 100 km per hour or baka less pa. But anyway, it's a classic scrambler underbone na motor so takpong pogi lang siya pagdating sa kalsada pero pagdating sa off-road siguradong malaki ang ibubuga nito mga ka-riders. Yung hatak nito ay magiging malakas dahil meron itong sprocket sa likod 40T. So tamang-tama po yan pang akyatan at mga rough road na daan. Plus ito po ay naka-spoke wheels harap at likod kaya matatag po ito pagdating sa mga rough road. So it's truly built more pang trail. So pagdating naman sa kanyang front suspension, ito po ay naka-traditional telescopic fork na meron ng built-in rubber boots cover. Maganda po yan mga ka-riders at added looks na rin po yan para sa ating motor. At pagdating po sa kanyang braking system, ito po ay naka-hydraulic single disc brake sa harap na merong single piston brake pad caliper. So medyo maganda pong stopping power nito at may tire size sa harap, 90 by 100 by 16, tube type po yan, so may interior sa loob. At ang brand na ginamit po sa gulong nito ay IRC. It's a good quality brand so panalo po yan mga ka-riders. At pagdating naman sa kanyang likuran, ito po ay naka-dual shock absorber so para sa akin panalo po yan lalo na kung gagamitin mo at idadaan mo sa mga malubak na daan. At ang braking system po nito sa likod ay mechanical trailing drum brake so pareho po yung non-ABS. At ang tire size sa likod ay the same lang din sa harap na may 90 by 100 by 16 diameter inches. And another good thing na nagustuhan ko sa motor nito is naka-upright position yung kanyang exhaust muffler so parang formado yung dating plus hindi ito basta-basta mapapasukan ng tubig pag dinaan mo ito sa baha. Plus a ground clearance of 190mm so panalo talaga ito pang off-road. Even sa kalsada, bigger humps ay yakang-yaka. Plus yung front fender pala ng motor nito mga ka-riders ay mas quality kaysa kay YTX 125. Hindi po siya made of plastic. Plus may extender dito so there's no chance na madumihan o matalsikan ng putik ang makina ng motor nito. At pagdating po sa kanyang meter panel, ito po ay naka fully analog. So lahat po ng basic information na kailangan natin sa ating motor, nandyan na po yan. Meron pa po siyang gear indicator hanggang 4th gear lang tapos merong fuel gauge. So may guide tayo kaya panalo yan mga ka-riders. At pagdating naman po sa kanyang left handlebar, ito po ay merong passing light switch, high and low beam switch, turn signal switch at ang kanyang busina. At pagdating naman sa kanyang right handlebar, ito po ay merong engine kill switch, hazard light switch at ang kanyang nag-iisang starting system, the electric starter. At pagdating naman po sa kanyang headlight, ito po ay naka-automatic headlights on. So halos lahat ng motor ngayon ay ganoon na po talaga for safety reason po yan. At ang kanyang turn signal lights at ang kanyang tail light, lahat po yan ay halogen bulb type. At pagdating naman sa kanyang upuan, ito po ay naka-split seat at maganda yung pagkakagawa nito, quality. And nag-match yung kulay niya dun sa overall kulay ng motor which is matte
brown. So panalo to mga ka-riders. So on the rider seat is panalo. Pasok po ito sa lahat ng body type ng tao. Even if you're heavyweight or super heavyweight ay kayang-kaya ka ng upuan na yan kasi medyo malawak po siya, malapad. But sa may pillion seat medyo may kaliitan kaya puntang kali na isang kamay ko. But this one is manageable naman kasi malapad compared sa mga naked bike na yung upuan for OBR is medyo may pagka-curve. So mas mahirap pa sakyan yun. But this one is very manageable. Tapos meron pang grab bar. So yung grab bar niya is paikot talaga. So it's very easy kung saan mo gustong humawak. Okay na okay. So hindi ka mahirapan. At ang seat height po pala ng motor na ito ay 795mm at ganyan pong itsura ko pag ako'y nakaupo. So kaya ko pong ilapat yung dalawang pa ako because I'm 5'8". Very manageable talaga para sa akin. So 5'6" and below, medyo tip 2 kayo sa motor na ito. But even though manageable po rin po yan because of the weight of this motorcycle is only 107 kg. So kayang-kaya yan mga ka-riders. Kahit na medyo maliit ka, kaya mo pa rin yung bigat dito. Kaya mo i-drag, kaya mo itula, kaya mo i-adjust, no? So hindi mahirap. And for the cash price ay mabibili nyo po ang motor nito sa halagang 96,400 pesos. So para sa akin, not bad na po yun. It's less than 100k. Okay po yan para sa akin. It's a premium quality semi-automatic underbone motorcycle gawang Yamaha kaya makakasigurado ka sa motor nito. Now if your budget is tight at hindi mo kaya yung cash, meron naman tayong monthly installment. Just down payment lang kayo ng 8,900 pesos at for monthly installment for 12 months is 9,844, 24 months 6,157 at for 36 months or 3 years 4,927. Alright mga riders, so yan po ang ating motorcycle feature for today, ang 2024 Yamaha Playful Gear 115 or in short Yamaha PG1. At syempre bago po tapusin na aking video, I would like to say thank you po sa lahat ng bumubuo. New Neymar dealer of quality motorcycle from their manager, supervisor, all the way to their mechanic. So shout out po sa inyo, more power and God bless. And also to their sales agent pala na si Sir Sanders. No? Siya po yung nag-entertain at kumuha ng video ko habang ako ay nakaupo sa motor na yan. So thank you sir, more power and God bless po sa inyong lahat. At located po pala sila sa Cainta, Rizal. Unahan lang po ng konti ng Motorcycle City, Cainta. Alright mga riders, so bago po tapusin na aking video, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and like my video if nagustuhan mo and press that notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod ko pa na videos. At Renzo Classic po, palagi po ako nagpapalala, ride safe, think safe, eat healthy, and be a defensive rider at all times. Arc Adventures. Ciao.